Hello ulit sa ating mga future passers. Nandito na naman ako, Engineer Mark Joshua Abut, at nandito na naman tayo sa isang episode kung saan magkakaroon tayo ng mga math shortcuts. Okay, so para sa episode na to, isa rin to sa tanong ng nakararami. Okay? So, paano sagutan ng operations on fractions ng mabilis? Pag sinabi natin kasing operations on fractions, ito yung mga mag-a-add ka ng fraction, mag-subtract, mag-multiply or magdi-divide. Actually, kaya-kaya naman to kung may calculator. Okay? Pero minsan kasi sa entrance exam or sa mga eligibility exams, kadalasan walang calculator dito. So, paano masasagutan ito ng manual ng mabilis? Okay? So, sige, tara, sagutan na natin. Simulan na tayo sa ating unang question. Ito ay addition. O, ayan. Evaluate. So, pag sinabing evaluate, solve lang din yan, ano? Naiba lang yung term. Solve 7 over 8 plus 3 over 4. O, sige, sagutan natin, ano? So, dito kasi, naturally, ang ginagawa natin ay nag-LCD, ano? Kadalasan. O, sige, sulat lang natin, ha? 7 over 8 plus 3 over 4. Kadalasan, ang ginagawa natin dyan, ina-LCD, no? So, maghahanap ng LCD. Okay, so 8 at 4, ganyan. Tapos, magdi-divide, and then, ita-times naman dito sa taas, and then doon. Okay? And then, the same goes with the other one. Okay? So, para dito, para hindi na masayang yung oras natin, shortcutin na lang natin siya. Okay? So, ang pinakamainam na shortcut na gawin dito ay, so, ito muna, no, yung nasa ibaba, ito, yan, kung nakikita nyo yan, yung 8 at 4 na yan, pag-multiply natin. Okay? So, ilagay natin dito, ha. Yan. Pag-multiplyin. Okay? So, pag pinag-multiply natin yan, 8 times 4, so, kailangan, alam nyo na yun, mentally, no? So, that will be, magkano? 32. Okay? Yan, ilagay nyo na yan sa baba. Okay? Tapos, yung next step naman natin, puro multiplication lang, ano? Ito naman. Yan. Okay? 7 times 4. O magkano yun? 28. Okay? Malagay lang natin dyan. 28. Okay? Lagay lang natin ha. Times. Okay? O next naman. Yung isa naman. Ito naman. 8 times 3. Yan. Okay. O 8 times 3. Lagay ko lang din dito ha. Times din ang ginawa. O ano? 8 times 3. So that would be 24. Okay. So, ngayon, yung dalawang nakuha nyo, yung 28 tsaka yung 24 na yan, pag-addin nyo ngayon. Okay? So, yan. Pag-plusin nyo. Ano ang 28 plus 24? Okay? So, 28 plus 24 ay magkano? 52. Okay. Lagyan lang natin sa taas, ha? 52. O, ayan na yung sagot. 52 over 32. Pero syempre, para makita natin yung pinaka-base form niya or pinaka-simplified form, okay, i-lowest term lang natin siya ng i-lowest term. Okay? So, sige, lowest term lang natin. So, pwede pa natin tong ma-lowest term. Saan pwede yan? Sa 2. Okay. So, ang 52, kapag hinati natin yan sa dalawa, magiging magkano? 26. O yung 32 naman, pag hinati sa dalawa, magano? Magiging 16. Pwede pa ba yan? Oo, pwede pa yan. O, i-ano pa, lowest term pa natin. Okay? Pwede pa yan sa 2 ulit. Okay? Yan. Then, dito na lang natin siya ilagay sa baba. Okay. So, ang 26, pag hinati mo sa dalawa, ilan yun? 13. Okay? Ang 16 naman, pag hinati mo sa dalawa, ay magiging 8. O, ayan na. Ayan na ang ating sagot. O, tapos na. So, that would be letter. Anong letter yan? Ayun, no? Letter B, no? 13 over 8. Okay? So, yan. Okay? Actually, puro times lang siya. So, yung horizontal na nasa baba, yung denominator, tsaka yung cross. Okay? Then, papunta sa left yung isa naman papunta sa right. Okay? So, yan lang siya. Kailangan kasi talaga mabilis ang iyong mental computation pagdating sa mga ganito. Okay? Minsan kasi,
Pero kung gusto niyo yung LCD method, walang problema. Doon na, buhay niyo yan. Kayo ang may decision yan. Kayo ang may hawak niyan. Okay? Binigyan ko lang kayo ng isa pang paraan. Baka gusto niya lang din to. Okay? Pero kung sanay na kayo sa LCD, yun na talaga yung gusto niyo forever na gamitin, okay lang yun. At least, kung doon ka na mabilisan at doon ka na dadalian, yun ang gawin mo. Okay? So, sige. Proceed tayo sa susunod. Ito. Evaluate. Okay, so pag sinabi evaluate, solve lang ulit. Okay? So, kung gusto nyo gamitin yung ating process na ginawa kanina, of which is yung nag-times lang ng nag-times, sige, gawin na lang ulit natin. Okay? So, sige, 3. Iusog lang natin ng konti, para magka-space tayo. 3 over 8 plus 1/4. Okay? So, same lang gaya nung kanina. Diba? So, ang una natin ginawa ay ito muna, pinag-times muna natin ito. Okay? After nyan, pinag-times naman natin ito. Okay? Yan. And after naman yan, pinag-times din natin itong side na to. Okay? Yan. Puro multiplication. O, sige, dun muna tayo sa color blue. Okay? Okay, 8 times muna natin yan. Ano ang 8 times 4? So, that will be magkano? 32 ulit. Okay. So, doon naman tayo sa taas, sa yellow. Ano ang 8 times 1? That will be 8. Puro multiplication. No, ulitin ko. Now, yung red naman, ano ang 4 times 3? Okay? Multiplication ulit. That will be 12. Sulat lang natin. Okay. Ngayon, yung red tsaka yung yellow, pag-aadin nyo yan, 12 plus 8. Okay? So, magkano yan? So, that will be 20. O, ayan. 20 over 32. Ngayon, i-lowest term natin ang i-lowest term hanggang sa makuha natin yung pinaka simplified form niya. O, saan pwedeng hatiin muna? Sa 2, pwede. Kung doon ka na dadalian sa 2, edi sa 2 muna. Okay? Ang 20, pag hinati mo sa dalawa, magkano yun? Kano? 10. O yung 32, pag hinati sa dalawa, magkano? 16. 16. Pwede pa? Pwede pa. O, sige. Sa 2 ulit. O, sige, sa 2. Sige. Okay lang yan, kapatid. O, ang 10, pag hinati sa dalawa, magkano? 5. O, ang 16, pag hinati sa dalawa, magkano? Okay, 8. Meron pa ba? Wala na. Okay, yan na yung final. Okay, so meron na tayong sagot dito. That will be 5 over 8. Okay, so the answer will be letter, ito no, C. Okay? O, ayan, di ba? Puro multiplication, may konting addition. Okay? And then, simplify ka lang na simplify hanggang sa makuha mo yung base form or yung simplified form. Okay. O, sige. Next na tayo, no? Ngayon, bilis lang ng ating topic ngayon. O, ito, multiplication naman. So, multiplication, alam nyo naman na siguro to. Diretso lang ito. Okay? So, wala ka naman masyadong gagawin dito na steps gaya nung kanina, no? Diretso lang siya, actually. Oops, ulitin lang natin. Kumano ni ballpen natin, no? Tumatalo na yung ink. Okay. Okay, 5 over 6 times, okay, 2 over 7. Okay. So, kapag ganyan, diretso lang yan. Diretsong times lang yan. Okay, so lagyan lang ulit natin ng legend. So, dito, yan. And then, yung isa naman dito. Pares lang yan ang pagta-timesing. Okay? So, sige. Times lang tayong diretso. So, unahin muna natin nasa taas na blue. Yan, maglagay lang tayo dito ng equal sign. Tsaka yung, yan. Okay, blue muna tayo. 5 times 2, that will be 10. Okay? O, next naman, yung nasa baba, yung yellow. 6 times 7, that will be 42. O, yan. Tapos, lowest term lang ng lowest term hanggang sa makuha ang base. Okay, saan pa pwede yan? Sa 2. Sige, pwede naman yun sa 2. O, sige. So, kapag sa 2, ang 10, pag hinati sa dalawa, magiging 5. Ang 42 naman, pag hinati sa dalawa, magiging 21. O, meron pa ba? Malo-lowest term pa ba yung 5 over 21? So, hindi na, no? Ayan. So, meron na tayong clear answer. Okay? So, that will be 5 over
21. Or in this case, that would be letter C. Okay. So, ayan. Diretso lang kapag multiplication. Wala nang gagawin kung ano-ano pa man. Okay? So, sige. Proceed na tayo sa ating next. Okay, so isa pang multiplication na exercise ulit. O sige, multiply lang ulit tayo. O pwede nyo akong unahan habang nanonood kayo ng video ngayon. O pwede nyo yung sagutan habang ina-explain ko siya, no? O habang sinusulat ko yung ating given. So, 3 over 5 times 8 over 9. Okay. So, dun muna tayo sa may baba. Yan. Tapos, meron yung ating taas. Okay. So, sige. Simulan na natin. O, ito muna. Yung nasa baba, anong 5 times 9? So, that will be 45. Okay. O, yung nasa taas naman, 3 times 8. So, that will be 24. Okay. O, saan pwede? Saan siya pwedeng i-lowest term sa tingin nyo kaya? Saan? Sa 2? Naku, hindi pwede yung 2 sa 45 kasi. Saan pwede? Tama, no? Sa 3. Pwede yan sa 3. Sige. O, ngayon, o, ito ang tanong ngayon. O, ilang 3 meron sa 24? 8. Tama. O, ngayon, ilang 3 ang meron sa 45? Tama, no? 15. O, yan. Mapapababa mo pa ba yan? 8 over 15? Hindi na. Okay, so ayan, meron na tayong sagot. So that will be 8 over 15. Or in this case, that will be letter D. O, ayan. Okay. Sige, doon na tayo sa ating last operation of which is division. Sige, proceed na tayo. O, ito. Evaluate 5 over 9 divided by 1 over 6. Okay. So, dito kasi, no, ang karaniwang naririnig natin ay yung word na reciprocal. Okay? Or pagbabaliktad nung isang fraction. Yung 1 over 6, binabaliktad yun. Okay? Okay. So, dito naman, ang gagawin natin ay same lang ulit. Gaya nung sa may addition lang kanina. Pero meron lang tayong hindi i-include doon. Okay? So, usog lang natin dito sa gitna. Okay? So, ngayon, ang gawin natin dyan ganito. Okay? Instead na tayo ay mag-reciprocal ng mag-reciprocal. Okay? Yan. Kung nakikita nyo yan, tapos, dito din. So, kapag nakikita nyo ako nagdo-drawing ng ganyan mga ellipse, panigurado may multiplication na mangyayari. Okay? So, sige, 5 times 6. O sige, magkano yung 5 times 6? So, that will be magkano? 30. O, ito naman, magkano naman ang 1 times 9? So, that will be 9. O, tama. Okay? So, kung makikita mo, ilagay mo lang siya sa left side. Sige, bigyan kita dito ha. Sulatan kita ng malaking malaki. Left side. Diyan mo isulat yung resulta nung multiplication. Bakit? Kasi yan na yung sagot. Okay? So, ganun lang siya ka-bilis. Okay? So, the answer will be 30 over 9. Yan na. Okay? So, yan ang answer. Kaso, syempre, yung kailangan natin gawin, ganun pa rin, maglo-lowest term tayo. Kasi, mapapaliit pa naman kasi natin yan. Sige, paliitan lang natin. O, saan pwedeng i-divide ang 30 at yung 9? Saan pwede? Sa 3. Tama. Okay, 3. Tumatalo na yung ink. Ayan. Okay, 3. O, ito ngayon ang question. Okay? Ilang 3 ang meron sa 30? 10. Tama, ano? O, ngayon, ilang 3 ang meron sa 9? 3. O, ayan. And we have our answer, no?
10 over 3. O, yan na agad. Yan, okay. So, that will be letter C. O, di ba? Napakadali. Tapos na agad. Okay? So, basta tatandaan nyo lang ha, kapag division ng mga fraction, doon nyo lang siya i-multiply at yung mga answers ng cross-multiplication ay dapat nasa left side. Okay? So, sige nga, internalize nyo lang yung concept. Punta na tayo sa susunod, pero same pa rin ang operation. Para sa last problem natin for today. So, eto na. Evaluate 6 over 8 divided by 3 over 4. Same lang yung steps. Gaya nung ginawa natin kanina. Okay? Same lang. Siyempre, naiba lang yung numbers niya. Pero ganun na ganun pa rin. Okay? So, sige. O, ilagay lang natin dito sa bandang gilid na 6 over 8 divided by 3 over 4. O, ano nga ulit yung sinulat ko kanina na nakakulay pula pa? Left side. Okay? So, ang ibig sabihin, sa left side mo isusulat yung mga sagot doon sa multiplication na i-cross multiply natin. Okay? So, ito yung isa on yellow. Yung isa naman gawin nating blue. Okay? O, ayan. O, sige. Game. O, ano ngayon ang 6 times 4? Ang 6 times 4 ay magkano? 24, no? Okay. O, next. Magkano naman ang 8 times 3? Ang 8 times 3 ay 24. O, yan. Tapos, ang gawin nyo, pagsamahin nyo sa iisang fraction. At yun na yung sagot. Okay? So, that will be 24 over 24. O, ayan. Di ba meron concept sa math? Ano ang concept sa math? Na kapag yung denominator at ang numerator ay magkamuka, ano magiging sagot nun sa dulo? Okay? So, siya ay magiging 1. Okay? So, at yan na ang ating sagot, no? Yan. That will be letter C, no? Yan. 1. At ayan ang ating concept sa fractions. Okay? Na may kasamang mga operations. So, I hope na mas nalinawan kayo or mas nabigyan ng konting bilis man lamang at accuracy ang pagsasagot nyo pagdating sa mga eligibility exams, lalong-lalo na hindi siya karaniwang ginagamitan ng calculator. Kadalasan, mental computation lang and manual solution. Once again, this is Engineer Mark Joshua Abot. Salamat ulit sa panonood dito sa ating Math Shortcuts. I'll see you guys on the next video.